kumbaga nagwawalis sila ng natitirang pondo na hindi nagagamit. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot. But morally, for me, this is unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ang mga benefit packages? Packages na makakatulong sa ating mga kababayan tulad ng dialysis benefit. Ang iba dyan, namamatay na lang po, hindi nila na-avail kumpleto yung kanilang session. Nagmamakaawa. Kulang daw ang subsidy per dialysis session. Bakit hindi nyo gamitin sa mga programang mental health benefits? Ang dami po na apektuhan ng panahon ng pandemya sa mental health. Iba, nagsisuicide pa. Z-benefit packages para sa malaking sakit. Bakit hindi nyo palawakin yung konsulta? Yung libreng gamot. Bakit ay importante yung mga taga-government agencies. Anyway, as mentioned during the previous hearings, it is well within our power and mandate to conduct hearings in aid of legislation. Article 6, Section 21 of the 1987 Constitution provides that the Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with its duty published rules of procedure. Section 1 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation provides that the Senate or any of its committees may conduct formal inquiries or investigations in aid of legislation in accordance with these rules. Magbibigay lang po ako ng aking opening statement. Today, we resume our discussions on the state of health services in our country. During the past hearings, we have urged the DOH and the DBM to reconcile the records and expedite the release of the health emergency allowance due to our healthcare workers. Konektado po ito kasi ginagawang rason po ng finance manager natin na hinahanapan po ng paraan para mabayaran po ang ating mga healthcare workers. Para po sa akin bilang chairman ng Committee on Health, kayo, mga health workers, kayo po ang hero ng pandemya. Kayo po yung nagsakripisyo upang maproteksyonan ang buhay ng mga Pilipino. Maliit na halaga lang po ito kumpara sa dugo at pawis na kanilang ipinuhunan sa ngalan ng kanilang tungkulin. Until now, panay pa rin ang, kahit saan ako pumunta, sumisigaw pa rin ng mga health workers ng HIA. Parang bago pa ako mag-opening statement kahapon sa Laguna, pakita niyo yung video, please. Kahit saan ako pumunta sa kabilang sulok ng Pilipinas, sinisigaw talaga nila HIA. Pwede ba nating pakinggan para makarating po sa ating mga opisyales na narito? Sabi ko nga, services rendered na po ito. Kaya dapat lang nasuklian ng gobyerno ang pinaghirapan ng ating mga healthcare workers. Isa tayo sa mga author at co-sponsor ng Republic Act 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowances Act. Hindi tayo tumigil sa pagbabantay na may pamahagi po ito. Sabi ko nga, nakailang hearings na po tayo at hindi tayo titigil alang-alang sa ating mga healthcare workers. We are glad because it would seem that our monthly hearings have borne fruit. Nagbunga po ito. Sulit po ang ating pangungulit at pagpapaalala sa DOH at DBM na bayaran na ang health emergency allowance ng ating healthcare workers after a series of dialogues with our healthcare workers and our monthly hearings. The DBM and the DOH gave the assurance to release 27 billion to settle the unpaid HIA. I thank the DBM and the DOH for their commitment to ensure the welfare of our healthcare workers. However, we are just winning half the battle. As I always urge, all records must be reconciled so that no qualified health workers will be left behind. Siguraduhin tugma po ang inyong records. Yun ang mahirap, pagtutugma ng records para ma-check na lahat ng qualified ay makakatanggap ng HIA. Sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas, kapag pupunta po ako sa ospital,
sa mga super health centers. Isa po ang sinisigaw ng mga health workers, mga BHW, mga medical workers natin. Diyan, Mandaluyong, sa Bulacan, Imus, Cavite, San Fernando, La Union, Pasig, and even Legazpi. Sinisigaw pa rin talaga nila, heya, heya. Mamaya, papakita ko. Until now, wala pa rin. Comsec, wala pa. This committee will continue to fight for their cause. Para sa ating healthcare workers, I am one with you in your call for the release of your much-deserved allowances. You have this committee as an avenue to air your concerns, and we will not stop until you get what is rightfully yours, in recognition of the sweat, blood, and tears you sacrificed to save lives. Recording in progress. O yan sa Nabahaan, no? Sa Pasig, oh. Hiya pa rin ang sisigaw. Wala pa raw. O yan, no? Mandaluyong, oh. Sa lugar ni SILG, Abalos, oh. O yan, nasa taas, oh. Hiya. Hanggat Bulacan, yan. Bago lang po yan. Ang narinig ko, heya, heya. Mahay na hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. While we laud our executive agencies in their effort to pay our healthcare workers what is due to them, it is also incumbent upon us to monitor and secure other health programs and initiatives of the government. Related to this, and as a part of our oversight functions on the implementation of the Universal Healthcare Law, we want to be clarified on the propriety and legality of the purported transfer of around 90 billion representing unused government subsidy for PhilHealth to the national. Simple lang naman po ang ating tanong. Tama at legal ba ang ginawa ng DOF at PhilHealth? Saan ho ba ito gagamitin? Para ho ba ito sa mga mahihirap? May kinalaman ho ba ito sa mga ibang programa ng gobyerno? Gusto lang po nating marinig. Honest answer lang po. I'm sure our able secretary, galing rin po yan dito sa Senado, ay malinawan po itong bagay na ito, Secretary Recto. Kayo sa aking tinitingala bilang kabayan, Batanggenyo, ikaw ang guro dito sa Senado. Alam ko naman walang masamang intensyon ng ating gobyerno. Particular si Secretary Recto, Secretary Pangandaman, Secretary Bosa. Gusto lang nating makalikom ng pondo at magamit ang mga pondong ito na hindi nagagamit. Naintindihan ko po yan, panahon ng pandemya, former Secretary, mga finance manager, naghahanap talaga ng pondo. Kumbaga nagwawalis sila ng natitirang pondo na hindi nagagamit. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot. But morally, for me, this is unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ang mga benefit packages? Packages na makakatulong sa ating mga kababayan tulad ng dialysis benefit. Ang iba dyan, namamatay na lang po, hindi nila na-avail kumpleto yung kanilang session. Nagmamakaawa. Kulang daw ang subsidy per dialysis session. Bakit hindi nyo gamitin sa mga programang mental health benefits? Ang dami po na-apektuhan ng panahon ng pandemya sa mental health. Suicide pa. Z-benefit packages para sa malaking sakit. Bakit hindi nyo palawakin yung konsulta? Yung libreng gamot. Maraming lumalapit sa akin, nagbibit-bit ng reseta.
Walang pambili ng gamot. Eh, hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Nabanggit po ni Pangulong Marcos na may bagong programa ngayon gagawin for next year. Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa na makakatulong sa mga mahirap? Dental services. Magkano ba yung libre ninyong dental services sa PhilHealth ngayon? 440 pesos. Baka hindi pa ibot ng ngipin yan. Makalinis ng... Ang dami po mga kababayan natin. Ngayon, may lumapit sa akin sa Cebu. Nabungi na siya. Gusto niya ng ngipin. Wala ba kayong mga programa na maayos para sa dental services? Marami pang iba na maaring makatulong sa mga pasyente. Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? Kung oo, bakit marami pa rin nagpapakonsulta at takot magpatingin sa doktor? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? Ba't kailangan pa nilang bumunot? Yung iba nagsasangla ng kanilang mga gamit. At totoo po yan na bumaba kayo doon, sir. Bumaba kayo sa baba. Makikita nyo. Hawak yung reseta, hindi makalabas sa ospital. Ito, isang ospital sa Osamis. Gusto na lang po ipatanggal yung oxygen niya kasi wala na po siyang pambayad sa ospital. Ba't hindi nyo gamitin yung pondo ng PhilHealth para itulong doon sa kanila? Hirap po maging mahirap. Nakakaawa po ang Pilipino. Bakit marami pang mga return to hospital na claims ng mga ospital? Bakit may mga ospital pa rin po hindi nababayaran ng PhilHealth? Bakit kulang pa rin po ang mga benefit packages ng PhilHealth at kailangan pang mag-out of pocket pa rin po ang mga pasyente? Ang ibang mga ospital na umaasa po mula sa bayad ng PhilHealth, puhunan nila yan. Yung mga private hospitals, paano sila makaka-operate kung matagal naman po yung bayad sa kanila? Bakit hindi nyo muna unang isettle ang unpaid claims para makapag-operate po yung mga ospital? At ang pinakamasakit sa lahat, bakit marami pa ring pasyente ang naghihingalo at walang pambayad sa ospital? Sa pagbisita ko po sa pampublikong ospital, maraming pasyente nagsisiksikan. Isang linggo po, galing ako sa PGH dahil nabahaan doon. Ang hirap po, nabahaan na nga sila, nabahaan pa yung bahay nila, wala pa silang pambayad sa ospital. May hawak pa ring reseta, wala pa ring pambayad. Hindi po katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi nagamit para matulungan ang bawat Pilipinong miyembro naman ng PhilHealth. Nagtsatsaga na po ang Pilipino sa hindi gaanong kalakihang benepisyo dahil akala nila wala na kayong pera. Kaya nga po, yung iba umaasa na lang sa medical assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MAIP, ng DOH, tulad ng AIX, ng DSWD. May mga pasyente pa rin pong hindi mabigyan ng guarantee letter. Tapos malalaman nila na may sobrang pondo pa pala. Alam nyo, mahirap maging mahirap. Maraming pasyente pa rin po ang naghihirap at hindi malaman kung saan maghahagilap ng pera sa pang-hospital o pambili ng gamot. Ang pondong nakalaan para sa kalusugan ay dapat magamit para sa kalusugan. Tulad ng pangtulong sa mga pasyente, pagsasaayos ng health facilities at pagbayad sa mga utang sa health workers. Gamitin din sa nabanggit raw po no, na 20 billion ng nilipat ay babayad po sa healthcare workers. Gamitin po sana ito para sa tamang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Napakalayo pa natin sa full implementation ng UHC Law. Kung saan po ang ating principal sponsor ay Senator JB. Ang layo pa po. Eh kung lahat naman tayo miyembro ng PhilHealth, ang bawat Pilipino, bakit hindi nyo po muna gamitin ito sa mga miyembro, sa mga mahirap nating kababayan? Sa Malasakit Center, na part po ng batas ang PhilHealth at pati rin po sa pagpapalawak lalo po ng mga inyong iba't ibang benepisyo. At kung sobra naman po ang pera nyo, bakit kailangan nyo pang mangolekta sa OFWs? Noong panahon ng pandemya, sinuspend po yung pagkukolekta ng increase, yung contribution ng OFWs. Eh kung sobra naman, yung pera ninyo, huwag nyo na lang muna sigurong kolektahan ng OFWs natin.
o wag mo nang i-implement yung pagtataas ng contribution para sa mga direct contributors. Sariwa pa po sa isip natin ang hamon ng pandemya kung saan nabigla tayo. At nakita ang mga butas sa ating healthcare system at hanggang ngayon maraming ospital pa rin po ang lumalapit sa atin kasi kulang daw ang kagamitan nila at hindi maayos ang pasilidad. Marami pa rin health workers ang naniningil ng kanilang heya at higit sa lahat marami pa rin pong pasyente ang nagmamakaawa para sa tulong pagpapagamot. Hindi pa po na-implement ng buo at maayos ang UHC law. We are far from its full implementation. Sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na bago matapos ang taon, maisama na rin po ang benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa cancer sa baga, atay, ovary at prostate. Maisama na rin po ang benepisyo para sa Recording in children progress. with disabilities. Pwede naman pala, sir. Pwede naman pala, di ba? Pwede naman pala magdagdag ng mga benepisyo at programa para mabawasan po ang pasanin ng mga mahirap. Marami pang programa na pwedeng magawa ang PhilHealth. Dapat paglaanan po ito ng sapat na pondo. Hindi dapat kuhanan ng pondo ang mga programang intended for healthcare. Tandaan natin, ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. We shall also discuss today the status of the implementation of the Philippine Health Facility Development Plan, including the implementation of health infrastructure projects. Pwedeng gamitin ito sa mga HPEP. We also want to ensure that the public health facilities we are constructing would be operational. Dapat po mapakinabangan ng mga ito at hindi po nakatayo at maging white elephant po. Dapat maayos rin po ang pagtatayo at may equipment po na magagamit. Marami pa ring reklamo na hindi po operational ang kanilang mga health facilities. In our effort to make medical services accessible, we shall also seek updates on the medical assistance program of the DOH, which is in line with the Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. Section 9 of Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Act provides that no co-payment shall be charged for services rendered in basic or ward accommodation. Ito yung tinatawag na no balance billing. Gusto nating malaman paano po ito na inimplementa ng DOH, lalo na sa mga DOH hospitals. With that, this committee would like to be updated on the state of our healthcare system and the status of our efforts to further improve it. Magtulungan lang po tayo para makapagbigay ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga walang matakbuhan, the helpless, the hopeless, at yung mga kababayan natin na hirap po. At pag-usapan rin po natin availability of equipment and ambulance. Lahat po, no? Sa HPEP rin po. With that, may we request my fellow senators, if you have any opening